akin po, lalaki naman po. Ako, mag-isip, Brother Archie! Mag-isip ng isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. Parang nakatawa. Kami-kawal, kami-kawal. Kami-kawal, Malaban sa mali, di pa uhuli. Di pa uhuli. Kahit kami kunin. Kahit kami kunin sa taas. Turugin mo siya. Sembutan mo pa. At pinigilan. Mapakailanman. Mag-isip-isip ng sa dalawa tatlo. Mag-isip-isip ng sa dalawa tatlo. Mag-isip-isip ng sa dalawa tatlo. Sundan mo siya. Sundan mo siya. Sundan mo siya. Sundan mo siya. Ito kayo. Ito kayo. Mag-isip-isip ng sa dalawa tatlo. Mag-isip-isip ng sa dalawa tatlo. Mag-isip-isip ng sa dalawa tatlo. Sundan mo sila. Mag-isip-isip ng sa dalawa tatlo. Ito po. Ito po. Sa dalawa tatlo. Mag-isip-isip ng sa dalawa tatlo. Sundan mo sila. Sundan mo sila. Sundan mo sila. Ayan, nakakatuwa naman. Answered prayer po tayong lahat dahil nakarating ng maayos at maluwalhati ang ating mga kapatid all the way from Peraza and Dipolo, Rizal. Ayan, pinag-pray na talaga ng salamat sa Diyos. Ang mga kapatid, sige po. Ayan, ito-turn over ko po ang mikropono sa ating pong moderator for tonight, Sister Nor. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Handa na po ba tayo sa ating pagpupuri sa ating Panginoon? Bago po ang lahat, kamayan muna po natin ang ating katabi. Sabihin po natin, we are blessed tonight, mga kapatid. We are so blessed. Kasi po, nanalo po tayo sa kalaban. Nandito po tayong lahat ngayong gabi. Amen po ba? Amen! Parang maganda to. Ano na lang? Magsitayo po tayong lahat, mga kapatid, para sa ating Bible enthronement.
Manatili po tayo nakatayo mga kapatid para sa ating miracle prayer. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoong Yesus, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Panginoon, humihingi po kami ng patawad sa aming mga pagkukulang. Sa iyong pangalan, pinatatawad namin ang lahat ng mga nagkakasala sa amin. Itinatakwil namin si Satanas at ang lahat ng kanyang gawain. Ibinibigay namin sa iyo ang buo naming sarili. O Jesus, inaanyayahan ka namin sa aming buhay ngayon at magpakailanman. Tinatanggap ka namin bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas. Pagalingin mo po kami, baguhin mo po kami, at palakasin mo po ang aming mga katawan, kaluluwa at isipan. Halina, Panginoong Jesus, linisin mo ang buo naming pagkatao at balutin mo kami ng kabanal-banalan mong dugo. Puspusin mo kami ng iyong banal na spirito. Minamahal ka namin, pinupuri ka namin, at pinasasalamatan ka namin. O Jesus, ikaw ang aming susundan sa bawat sandali ng aming buhay. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Ihanda po natin mga kapatid ang ating mga sarili para sa ating pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Para sa ating prayer leader po ngayong gabi, Sister Anta. Hello. Hello. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malungkot. Parang lang hindi tayo nanalo. Di ba nanalo nga daw tayo ngayong ganito? Amen! Amen! Ang sabi nga po sa katabi, kapatid, chillax ka lang. Kakausapin tayo ni Lord ngayon. Amen? Ano man ang mensahe niya ngayong gabi, mga kapatid, huwag natin tatakihan. Bigay lang natin sa Kanya kung ano yung nararapat para sa Kanya. Hindi tayo masyadong magsasalita. Hayaan natin ang Panginoon na magsalita sa atin ngayong gabi ito. Amen? Amen. Ihanda na po natin ang ating mga sarili. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi, Panginoon. Kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat, Lord, sa kaninang pinagdaanan namin, Panginoon. Hindi mo hinayaan na mawalan kami ng pag-asa, na mawalan kami ng liwanag na makarating sa lugar na tahanan mong ito. Maraming salamat po, Lord, na ikaw ang palaging gumagabay, ikaw ang palaging humihila sa amin sa prayer meeting na ito. Umpisahan po natin ang ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, dakila at banal. Narito kaming magkakapatid. Iba-iba man ang aming nasa isip, iba-iba man ang aming nasa puso. Ngunit iisa lang ang aming hangarin ngayong gabi ito. Ang makasama ka, ang makapiling ka, ang yakap ka. Yes. Lord, wala kaming kayang gawin, Panginoon, kung hindi mo ipapahintulot. Kaya narito kami ngayong gabi, magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Na minsan pa, Panginoon, palagi mo kaming pinararamdam na ikaw ay palagi namin kasama. Palagi mong pinararamdam na hindi mo kami bibitawan. Jesus, Jesus, ang pinakamatamis na pangalan na aming naririnig sa sandaling ito. Jesus, you're the sweetest name of all.
sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're the first and last to say, oh Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the sun and coming dream. Jesus, we need the love that you can bring. Oh, Jesus, we lift our voices out and sing. You're the sweetest name of all. We are here to praise and magnify your name. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga kahinaan, sa kabila ng aming mga pagkukulang, nananaig pa rin, Panginoon, sa amin ang mapapurihan ka, mapasalamatan ka, at dakilain ka sa gabi ito. Ikaw lang, Panginoon, ang aming titignan, ang aming susundan. Huwag na huwag mo kami tinigilan. The sweetest name of all. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng kalakasan upang makapagpuwid sa iyo sa gabi nito. Sa buong nagdaang linggo, Panginoon, hindi matatawaran ng aming mga kalakasan. Hindi mo kami binigyan ng sakit, Panginoon. Andito kami, palagi nakatayo dito, Panginoon. Palagi mo kami tinatawag. Sa kabila ng aming mga daming mga iniisip, sa kabila ng aming mga pinagdadaanan na minsan ay nagpapatumba sa amin, patuloy mo pa rin kaming ibinabalik, Panginoon, sa iyong piling. Lord, andito kaming lahat, Panginoon.
Umaamin kami na wala kaming kayang gawin kung hindi mo gugustuhin na kami ay mapunta sa iyong piling. Tanggapin mo, Lord, ang aming pagbabalik. Tanggapin mo, Lord, ang pagbabalik namin sapagkat mas madalas pa kaming magduda sa iyong kapangyarihan. Mas madalas, mas nauuna ang mga kaibigan, ang mga kakilala na hihinga ng tulong kaysa sa iyo, Panginoon. Lord, ibigay mo ang damdamin sa amin. Ibigay mo ang pakiramdam, Lord, na muli ay hawakan mo ang aming mga puso. Muli ay tawagin mo ang bawat isa. Anak, halina't magbalik. Sa bawat nagawa kong kasalanan, pinagsisisihan ko ito ng lubusan, pang di na muli pang balikan. Aking buhay noon, wala itong pag-asa pang mabago. Ngunit ikaw ang nagbigay kabuluhan, pag-asa at pagmamahal. Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, di sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko lang umibig pa nang hindi pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito, alam kong iayon sa'yo. Sa aking pagbabalik, alam kong bukas lagi ang iyong bayan. Buti mo po ang aming mga kamay na nakataas sa iyo. Tulungan mo ako sa aking kahangaan, at lagi mo ako gabayan. Salamat, Panginoon, purihin ka sa iyong katapatan. Pangako mo ang iyong kapatawaran. Salamat po, Panginoon. Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, di sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko na umibig pa nang hindi pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito, alam kong iayon sa'yo.
tawad ko, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po sa pagpapatawad mo sa amin sa gabing ito. Lord, ang mga luhang ito ang nagsisilbing naglilinis sa aming mga kaluluwa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa muli mong pagtanggap sa aming pagbabalik. Naway ang katawang ito ay muli maging templo mo na kapuri-puri at kalinis-linis para sa iyo, Panginoon. At naway maging karapat-dapat sa paghihingi ng iyong banal na spiritu. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your spirit empower. Touch me and make me whole. Halina, Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo. Ako sa bawat isa. Nakabit ko kami muli, Panginoon. At lakas niya, mahina. Kasama namin lahat.
Thank you, Lord. We praise and magnify your name. Thank you, Holy Spirit. We feel you. Thank you, Holy Spirit. Lord, batid mo po ang laman ng aming mga puso. Hayaan na pasalamatan ka namin sa mga biyaya, sa Espiritong Banal na ipinadala mo sa gabing ito. Ramdam na ramdam namin, Panginoon, ang iyong mga yakap, ang iyong paghawak, ang iyong pagpapagaling, at ang iyong pagtahan sa bawat iyak ng bawat isa. Suko'y iyong sinisiyasas. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay iyong nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga napabatid. Salamat, Panginoon! Salamat, Panginoon! Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay kiligin sa'yo. Salamat, Panginoon! Inunuwi mo ako. Ikaw lang ang kailangan ng aking pagkukulang sa'yo, Panginoon. Thank you, Lord. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nabatid. Salamat, Panginoon! Salamat, Panginoon! Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay tinigin sa'yo. Salamat, Panginoon! Inunuwi mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking pagkukulang. Ang lahat ng bagay ay titingin sa'yo. Salamat, Panginoon, inunuwi mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking pagkukulang. Salamat.
sa gabi ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Napaka-bless po natin, naramdaman natin yung presensya ng Panginoon. Lahat po ba nakaramdam? So pinakasabi po ng Panginoon sa gabi ito, you receive the healing. You receive the blessing. At higit sa lahat, you receive the salvation. Diba? Patuloy sa Panginoon. Bago po ang lahat, meron daw po na po tayong kapanoorin. Yung outreach po sa Home for the Aged. Panoorin po natin ang Home for the Aged Outreach Program. Ito po ay ginanap noong September 23, 2023, luwalhati ng Maynila, Parang Marikina City. Sabi po ni wait lang po ayan. 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 Habang pinapanood po natin to, tayo po ay aawit ng isang joyful song. Let's sing. Ano bro? Ano bro? Mahal na mahal. Ready? Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Na mahal kita, at kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pupurihan ka. Habang buhay, piling ko sa'yo. Habang pag-ibig ko sa'yo ialay. Pag-ibig ko sa'yo ialay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Thank you so much po. Mahal na mahal kita, maraming salamat sa mga nag-program. At kailanman hindi tayo sa mga nag-program. At sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Thank you to all our sponsors. God bless you. Mama Mary loves you. Po ulit. Ngayong gabi po mga kapatid, we will do some program. Ang title po natin ngayong gabi ay Paghilom, a night of worship, healing, and thanksgiving.
So ngayong gabi po, mga kapatid, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para ating pong i-share ang kabutihan niya sa bawat isa sa atin. Kung ito man po ay kagalingan, ito man ay panibagong buhay na pagpapatawad, o pasasalamat sa mga biyayang tinatanggap natin. Lahat naman po tayo nakakatanggap ng biyaya, di ba? So dapat hindi po tayo mahihiyang tumayo dito sa harapan at ikwento sa ating mga kapatid kung gaano kabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi po, sa tuwing tayo nagte-testimony o nagpapahayag ng mga kabutihan ng Diyos sa atin, maaari, at sigurado po ako mga kapatid, na isa o higit pa sa mga kapatid natin na may pinagdadaanan ng the same situation ay magkakaroon po ng pag-asa. Naniniwala po ba kayo doon? Na ang bawat bibitawan natin na mga salita dito na nagpapahayag ng kabutihan na ng Diyos ay nagpapatunay din kung gaano natin kamahal ang Diyos. Kaya tawagin ko po si Sister Masol para simulan po natin ang ating unang share sa ngayong gabi. Maraming salamat, Sister North. Muli palakpakan po natin ang ating Panginoon dahil ngayon pa lang, siksik-liglig at nag-uumapaw ang ating mapapakinggan. Sisimulan na po natin. Siya po ay member matagal na po siyang membro dito sa community po natin. Siya po ay member ng Caring Sisters. Napakaraming kwento ng pagpapala ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid na ito. Hindi ko na po papatagalin, siya po ay si Sister Christy. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Good evening po. Codigo. Una sa lahat, napakalaki ng napakalaking bahagi ng biyaya ng Diyos ng pagpapagaling na sa buhay ko, paghilom ng sugat sa mga galit, sa hatred, sa mga worries, disappointment, lalo-lalo na po sa buhay pamilya. Talaga pong unti-unting tinunaw ng Diyos ang mula sa sigalot ng relasyon ng magkapatid na halos ilang taon po kami hindi nag-usap ng kapatid ko na kailangan pa pong may mangyari para po manumbalik po yung aming magbati kami dalawa. Nung time na nawala po ang aking mother. Yun po ang naging umpisa ng pagbabati namin ng kapatid ko. Masakit, oo, pero para pong yun na po yung naging daan para po kami ng kapatid ko ay magkabati. Relasyon sa mga anak, lalo na sa asawa, binago po ng Diyos sa isang masaya at pag-uunawaan. Na dati po, ang aming tahanan ay kanya-kanya po. Walang pakailaman, walang usap-usap. Kaya nagpapasalamat po ako talaga sa yung time na inaya po ni Sister Masol, Sister Sheila, Sister Jess, at effort po ng Caring Sisters na isali yung husband ko sa ME. Yun po ang naging turning point po ng married life po namin. Na simula po nung mag-asawa po kami, yung mga anak po namin, lalo-lalo na po yung panganay ko, siya po yung nakasagap lahat po ng sakit, lahat po ng yung naramdaman niya po lahat, yung away, yun, lahat ng mga bitawang mga salita na hindi magaganda, nasagap niya po lahat yun. Pero simula nung nag-LE po kami, 360 degrees turn around sa buhay namin. At napakasaya po nung panganay ko.
Pag-uwi po namin galing ME, mararamdaman niyo po na ang saya-saya na umiiyak po siya pero hindi niya po pinaparamdam na hindi po niya pinapakita sa amin na masaya siya. Unang-una po namin ginawa ay nag-sorry po kami sa dalawang anak po namin. Sa lahat, simula nung umpisa na sabi nga po namin nung asawa ko na ang dami namin sinayang na panahon. Ilang years na ba kami? 27 years na yun. Sabi nga po nung nila na hindi pa po huli ang lahat. Kaya ngayon po, unti-unti po namin maayos na po yung aming tahanan. Isang kwarto na lang po kami ngayon. Alam na this. Yan. Kaya napakalaking tulong po talaga itong charismatic family. Ang aking caring sisters na talagang walang sawang suporta sa bawat isa. Ang aming ina, Sister Isham, happy birthday. Na talagang siya po ang aming mentor, guidance counselor, lahat-lahat na po, na hindi niya po kami pinababayaan at talaga po lahat kami ay ginagabayan ng bawat isa. Lahat naman po tayo ay nagkakaroon ng malaking pagbabago. Nagkaroon ako ng malaking pagbabago sa aking buhay, lalo-lalo na sa pag-uugali. Sabi nga po ng aking caring sisters, noong unang-unang meeting po namin ay masungit daw ako, mataray, yan. Ay, namin ko naman yun. Yun, kaya po, kaya tunay na kapag sinuko mo ang lahat sa Kanya at hinayaan mong kumilos sa buhay mo, ay walang imposible po. Aminin po natin lahat po tayo ay maraming pagkakamali sa ating buhay. Pero dahil may Diyos na tunay, sa lahat ng sandali hindi nagbabago at hindi nagkakamali, tayo ay Kanyang bibigyan ng kagalingan upang tayo ay manatili sa Kanya at sa ating Diyos. Salamat po. Kapag puno ng katanungan, nakatakot na babansa. Jesus, ikaw ang kasagutan. Pag-asa ko sa'yo'y nagmumula. Kapag nagugulong ihanan, nababalot ng panghihina, sa'yo'y magtitiwala. Habang buhay maniniwala, ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos na buhay na muli, at sa puso ko'y lagi nananatili. Ikaw ay Diyos. Sinalin ko sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos.
Awat po. Ayan, muli palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sobrang nakaka-inspire po ang kwento, stories of hope, healing, and inspiration ni Sister Christy. Kasi saksi po kami nung time na yon, during those 3 days sa ME. So hindi ko na po ipakwento pa kasi marami pa po tayong maririnig. Hindi ako nang patagalin pa. Ang susunod naman po natin, sino po kaya siya? Hulaan po natin. Siya po ay laging present sa online prayer meeting. At ngayong gabi, andito po siya. Yan, ako na-excite na tayo. Sino kaya to, no? Madalas po siya sa virtual. Hindi ko po sasabihin kung bakit. Baka ma-preempt ko po yung sharing eh. Siya rin po ay bagong CLSS graduate. Palakpakan natin, Sister Mirna Oronce. Hello, Sister Mirna. Welcome to Face-to-Face Prayer Meeting. Magandang gabi. The last time ang sabi mo, share ako over the beach. Malabo kasi. Sabi ko, I'll just want to make it happen na I'll show before the Lord. Face to face. Yung sa panalong ibinigay sa akin. Pero yung panalong yun, ang gusto ko sana yung gusto ko ang mangyari na hindi ako maoperahan. Pero hindi ganun pala yung mangyari, yung gusto ng Diyos. So, sasabihin ko sana magaling na ako, wala na yung mga kapwa ko may bato. Yung mga kapwa ko may bato, sabi ko, mawawala tong bato na to kasi through prayers, through effort na iniinom, supplement, may sampal-sampalukan pang ininom para masampal-sampal yung mga bato para lumabas. Pero hindi po nangyari. Kasi po, accidentally nabagsak ako, it so happen, ang pagbagsak ko, itong right ribs. Eh pala, yung bato natin ay nandito sa ilalim ng ribs. So, pag sumakit yan, sabi gano'n, kailangan tanggalin na po. Sabi ko, hindi. Kaya sumakit ito kasi bumagsak ako. Pero kung nung bumagsak ako, meron nag-urine ako ng blood. So, natakot po ako. So, punta ako sa doktor, nagpa-urinalysis, x-ray and CT scan, at saka ultrasound. Sa takot ko po. So, nung makita nila yung ultrasound, madami na po. Kitik na yung bato, yung puno na. Pero ang gusto ko talaga na hindi po maoperahan. Kasi yun ang hinihingi ko sa Diyos. Kasi nung nagka-sleep disc ako, hindi po ako naoperahan. Which is hinihingan ako ng $500,000 sa USD for my sleep disc. So, nakaligtas po ako doon, walang operasyon. Sumunod naman is the kidney stones na through prayer sinusundan si Father Suarez, if you know him po. So, sinusundan ko siya. Nawala yung kidney stones. Hanggang tiningi pa nga ni Father kung yung mga results. Nung magpapa-laser na ako, sabi ko, hindi prayer meeting si Father Suarez, magpapahil ako. So, after po ng healing, bumalik ako sa doktor ko, pinakita ko yung yung x-ray po, it's clear na. Pero nitong huli, itong gallbladder stones, hindi po ako nakaligtas. For 1 whole month, ginagawa ko ng paraan na maklear. Nagpaulit-uli ako ng ultrasound, lumiit naman. Kasi 2.74 sa ultrasound, tapos naging sa CT scan is 0.8, tapos nagpa-ultrasound na uli, 0.4. So, syempre ko alam ko, lumiliit siya, nawawala siya. Sabi ko, kasi unang-una, ako lang po mag-isa, kung magpapa-opera, walang magbabantay. I remember na, sino nga po ba yung nag-volunteer last time na wala daw magbabantay, pero nandoon yung nag-share last time dito. Tatawagan ko nga sana po yun para magbantay sa akin. So, nung sabi ng anak ko, hindi yung size, hindi kung ilan, kundi kung saan nakapwesto yung bato. Nasa neck, sabi niya yung bato. So, ikaw nang bahala, sabi ko ng anak ko. So, syempre, kasi po yung anak ko, isa po siyang doktor, so siya alam niya. Pero sabi nung isang elder, hanggat low risk ka, wala kang sakit, patanggal mo na.
Ang sabi naman ng isang ninang ko na 87 years old, anak, tanggalin mo na yan para wala ka nang inaalala. And then, pray over, pinapa-pray over ako dito, pero ang sagot ko, hindi ako ma-operahan. Yun po ang inaano ko, lagi kong sinasabi. Pero yung one whole month, nagpa-clear na rin ako. Kung sakali, magpapa-opera na rin. Until one time, sabi ni Father, nung magpapasalang na po ako, naging available na yung papa, yung doktor, at saka magbabantay. Yung last time na ma-admit ako the following day, nangumpisal. Baka hindi na po kasi ako magising. Tapos sabi ni Father, ang tigas ng ulo mo. Siguro maraming nanay talagang matigas. So, syempre po, nakikita ko, kasi lumiliit naman yung bato eh. Pero po nung operahan, kasi sabi ko, hindi ako nahiwaan. Yun naman ang gusto ko na mangyari. Na pinagdadasal ko kahit wala po akong sakit, hindi ako magpapa-opera. Pero nangyari pong magpa-opera, kailangan po talaga dapat bubuksan kasi sobrang laki. Pero hindi po ako naoperahan, tusok lang. So God is good talaga. Kaya panalo pa rin. Well, kasi ako lang mag-isa, may hiwa ako. Kasi iba naman daw po yung parang may hiwa, parang may cesarean. Pero since butas. So yung po nailabas yung aking mga, para po siyang grabang maliliit. So yun po, napakabuti talaga ng Diyos na hindi talaga yung gusto niya, ay yung gusto ko masunod. Kasi dasal po ako ng dasal, pero ang gusto ko sana yung gusto ko ang mangyari. Pero hindi pala po pwede sa Diyos. Kaya napakabuti po ng Diyos na sinasamahan, binibigay ang lahat ng kailangan. Wala po akong binayaran. Pati yung aking nagbantay, meron pang allowance na nakuha. May gamot po ako na nabili. Kung sino po may kailangan ng gamot, nabili ko na, pero binigyan pa rin ako ng gamot. So meron po akong libreng celecoxib, antibiotics, at saka ambroxol. Omeprazole. So hindi ko po yun dahil libre na rin nila sa hospital. So yun po, napakabuti ng Diyos. Salamat at panalo po ako. Amen. Let's see. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. I love him so. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, praise God. Nakarelate talaga ako kay Sister Mirna. Parehas na kaming nagkaroon ng bato at parehas na kaming tusok. Thank you, Lord. At tusok lang. Walang hiwa. Thank you, Lord. Praise God. Napakabuti mo. You are so good. At ngayon naman po, ayan, pangatlo na, sino po kaya siya? I-describe na natin. Siya po ay matagal na member na music ministry, soloista, at member ng Caring Sister.
at ng core group. Sister Joy, Sister Billy Joy Beduya. Ayun o. Sister Billy Joy. Parang kilala na nilang kalangbuhay ko. Praise God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito. Nagtaka nga ako sabi ni Sis Rose, bakit ako Sis Rose? Kilala na naman ako ng community, kung ano yung pinagdaanan ko. Siguro in behalf sa mga kabataan na may pinagdadaanan sa family. Ako po kasi 14 years old, hiwalay na po yung family ko. Kumbaga, si mama, si papa, ng ibang bahay, mga ganun bagay. And then, nag-separate po sila. So, kami nasa kamag-anak, nagbantay ako ng lola ko kasi sabi niya, papag-aralin niya ako. Buti na lang dyan si Christ. Papag-aralin daw niya ako. Yun po. At nung namatay po yung lola ko, praise God, hindi po ako nakapag-aral. Ngayon po, binigay na naman ako sa ibang kamag-anak. So, para akong bola. Yun po. At grabe yung pinagdaanan ng isang katulad ko na tumatawa. Oo. Tumatawa ako. Kasi super blessed ako. Masasabi ko yung super blessed ako. Actually po, unang tinawag ako, grade 4. Nag-aaway-away na yung mama at papa ko. Kasi yung papa ko, ng babae, nakikita ko kasi, kita ng isang bata kung paano naglampungan yung tatay mo tsaka yung best friend ng mama mo. Inano na binodcast. Pero yun po, tinawag ako ng isang community din siya, sa Catholic din sa Cebu. Pero hindi ko siya tinugon yung pagtawag na yun. Yun pala isang unang pagtawag ng Panginoon sa akin na hindi ko siya tinanggap kasi parang bata ka pa, syempre, di ba? Bata ka pa, parang sama-sama ka lang. And then siguro naisip ko ngayon nung tumanda na ako, sabi ko, Lord, kung tinanggap ko lang yung paanyaya mo that time, siguro alam mo yun, nadulog ko pa sa'yo, na sana maligtas yung family ko or mabuo pa yung family ko. Ngayon po, parang masyadong matagal yung yun po, syempre, ang isang anak na ganun ang pinagdadaanan, may dalang hatred. Hatred sa magulang, sa nanay, sa tatay. At blessed ako, nagdadasal na ako nun eh. Kasi lagi talaga akong tambay ng simbahan dati pa. Kasi din yung family ko, mga diehard Catholic talaga sila. Nasa Mindanao pa kami. So parang nanalangin ako, Lord, huwag niyo nawa akong pabayaan. Kasi 14 years old ako, na rin po ako. Parang namolestya ako ng chewing ko. So parang hindi ko sinasabi. May ugali po kasi ako na hindi ko talaga sinasabi sa family ko. Mas sinasabi ko pa sa mga ibang tao. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang ugali ko. So, at that time po, alam mo yung namuuna yung mga galit mo. Hindi ko alam, basta punta na naman ako sa Jensen, sa Cebu, hanggang sa napadpad po ako dito sa Maynila. Ito na naman po hindi ko siya masasabing pagsabog siya, oo. Pero kasi, noong una, sabi ko, Lord, bakit ganun? Mabait naman ako. Maganda naman. Mabait naman ako. Ganun. Mabait naman ako, Lord. Bakit parang gusto ko lang naman na magandang yung family. Ngayon po, sa paghilom ng sugatang si Joy, dati kasi hindi ko mapanindigan ang Joy. Sinasabi sa akin ng mga kasister ko, si Ate Isabel, na panindigan ko daw yung pangalan ko. Hindi ko siya mapanindigan kasi hatred ang nasa puso ko eh. Hatred. Galit talaga sa parents. Sinasabihan nila ako na nag-iisa lang ang mama mo, patawarin mo. Sabi ko pa sa kanila, sis siyang dati, naku, wala kasi kayo sa sitwasyon ko. Parang ganun pa ako. So, lumalaban pa ako that time. Ngayon po nung nandito ako, nagdadasal ako sa ICP, nakita ako ni Sister Emmy Santos. Siya po yung nagsabi siya sa akin, baka gusto mong sumali sa community namin. Alam mo yung nagbukas yung yung puso ko, umiiyak ako, sabi nila, tumutulo daw yung sipon ko, kinakain ko na. Naalala ko yung CLSS, grabe. Yung luha ko, yung sipon ko, masarap pala, gano'n. po. That time po kasi may kinakasama ako. Sabi niya, pakakasalan niya ako. Hindi naman pala.
ayun po, at sa murang edad, sa murang edad po, nahulog ang isang joy sa patibong ng kaaway. Sabi ko pa dati, Lord, baka siya yung project ko. Kasi nagsisimba na nga po ako sa Mindanao. Parang meron na akong ano na, OA ako masyado sa pagliling dati. Kasi sabi ko, ano ko kaaway to Lord, feeling ko siya yung project ko, na madala ko sa kaharian mo. May ganun akong pananaw na baka kung maayos ko yung buhay na to, may isa kong kaluluwang maligtas, may ganun akong isipan. Pero hindi pala. Kasi lalo akong nalugmok lalo akong mapagpatawa. Ewan ko ba, ano bang meron po sa akin na ano. Yun po, to cut the story short. Napunta po ako sa isang lugar, sa bundok. Nung napunta po ako sa bundok, community po din siya ng Catholic sa ibang community po. As in, alam mo po yung every 6 p.m., nagdadasal po kami, intercessory, presidente, pinapanalangin namin, lahat mga kapitbahay, yung mga nasa ibang bansa. Nabuksan yung spiritual na isipan ko. Kaya magtataka sila, bakit mo pinatawad yung babae yon? Or bakit mo pinapatawad yung partner mo kahit ginaganyan ka na, sinasaktan ka na, physically, emotionally talaga po. Na, hindi ko rin sinasabi sa magulang ko na yung ibang klaseng pananakit na hindi ko kayang kumawala sa kanya. Sa sobrang takot ko kasi sabi niya, sasaktan niya yung parents ko. Kung sasaktan niya ako. Nung nasa bundok po ako, parang nabalot ako ng mga taong pinadala ng Panginoon na mas mabold yung spiritual na buhay ko. Mas tumapang ako. Kaya sabi ko sa Panginoon, sabi nila si Sister Ishang na mag-holy door tayo. Nung mag-holy door kami, sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas na tanggalin niyo po yung takot. Kasi alam ko, ang takot hindi nagmumula po sa inyo. Bigyan niyo po ako ng lakas kasi panay ako sabi, Lord, kaya kong baguhin ang taong to, parang ko na yung kapangyarihan ng Diyos. Sinasaklaw ko na yung kapangyarihan na ako ang mga pagpabago sa Kanya. Pero hindi, kasi hindi nga pala talaga ako Diyos. Nung isinuko ko po siya kay Lord, ikaw na pong bahala sa Kanya. Pero hindi ko hinahangad na mapahamak po siya. Sana po makatagpo siya ng mga tamang tao na makakapagligtas din sa Kanya kung paano mo rin po ako niligtas. Ngayon po, nung sa bundok po ako, grabe po ang prayer din po namin doon. Kasi kada 10 p.m., once a week namin ginagawa yon. Meron kami 3 a.m. hanggang 6 a.m. Na sabi ko talaga, Lord, mas buksan niyo po yung puso ko. Kaya nga nag-iiba yung panalangin ko dati kasi, Lord, pahingi po ako nito. Sana po maligtas po ito. Pahingi po ako nito. Ganyan. Ngayon po, iba na, Lord. Lakihan niyo po yung puso ko, mas umunawa po ako, mas magmahal po ako, mas magpasensya po ako. Kaya po, grabe yung pinagdaanan ko sa bundok kasi yung partner ko po nakagawa ng hindi maganda financially na magloko siya doon ng mga ganung bagay. Siyempre, as a partner, madadamay ka. Pero sa mga sakit na salita nila, ganito, nagmumukmuk na ako sa bahay, pero sabi ko, Lord, nauunawaan ko kung saan nagmumula ang galit nila, na nabitray din po ako. Grabe yung parang action movie yung nangyari sa amin kasi magme-meeting kami. Tapos may nagsabi na nandun ako, nabangan ako ng ex ko. Kasi natatakot po talaga ako that time. So parang balot ako ng takot. Lumayas ako, madaling araw. Wala akong dalang damit. Yung suot ko lang. Bobo ko rin po kasi wala akong dalang ID. Ang dala ko lang, yung vaccine card. Yun lang po talagang dala ko. Hindi ko alam kung ano pong nasa isip ko. Pero at that time, yung gabing yun, nag-usap na kami na ayoko na, ganyan. Sabi niya, hindi niya kaya, sasaktan niya ako. Kahit nung lumayas na po ako, ang dami niyang mga ginawang mga salita na against akin. Pero hindi ko magawang magalit kasi sabi ko, dala lang siguro ng ano niya yun kasi napag-iwanan siya, ganyan. Yun nga po, ang sa pagsunod ko sa Panginoon, kasi sabi ni Lord, sumunod ka sa akin. Sabi niya sa akin, bitawan mo. So parang, mag-first step ka. Kasi paano kung panay ka lang dasal, pero hindi ka nag-first step? Kung pilit mong kinakapitan ng ganun na sitwasyon,
pag binitawan mo, may ibibigay nga akong tamang ano sa'yo eh. Nung binitawan ko, imagine mo, mag-11 years kami ng lalaking yun. So nung binitawan ko siya, kasi sabi ko, Lord, gusto ko po maging call center, mga ganun na bagay. Siyempre, wala po akong pinag-aralan. Ano, first sem lang po ako. Hindi po ako nakapag-second year college, ganun. Kaya, itinataas ko po sa Panginoon yung pangyayaring yun, kahit na sobrang, grabe pong masakit sa ulo, delikado, or something ganun. Nakilala naman po nila yung ex ko. So, glory to God po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ang paghilom, hindi wala kasi ako ang pagpapatawad. One click eh. Kasi, sabi nga ni brother, sino ngayon yung may mahabang buhok. Sabi niya, pag sumunod ka, Father Francis, sumunod ka, hindi si Brother Santa. Yung ano po. Hindi yung binata. Sabi niya, sumunod ka, tanggapin mo, and follow God. Yun yung ginawa ko po talaga nung nag-holy door po kami, lahat ng simbahan. Kahit sabi ng driver, kakatungtong lang namin ng simbahan, tara na, ha? Wala pa kami, sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas. Gusto ko po maging praise and worship leader. Gusto ko pong maghayag ng salita mo. Gusto ko pong bigyan niyo po ako ng lakas na tumayo. Kasi, nung binitawan ko yun, imagine niyo po na naging call center ako, nakalaya ako, financially naging stable. Meron pa naman pong mga ngayon. And then, ayun, nakilala ko ang caring sisters na nagmamahal sa akin, ng family ng charismatic. Yun. Ang paghilom po ay dapat nagmumula sa atin eh. Pagtanggap sa sitwasyon, no? Tanggapin ang sitwasyon, tanggapin ang pagkakamali mo. Kasi syempre, alam mo man isisi natin lagi sa ibang tao. Isisi natin kay Lord. Bakit sabi ba ni Lord, mag-asawa ka na hindi kasal? Hindi naman niya sinabi yun. Amen. So, patuloy lang po tayo. Lahat naman po tayo may mga pinagdadaanan. Lahat po tayo ng mga, dapat nga po, naglilingkod na tayo, aware tayo sa ginagawa na ng kaaway sa atin. Pag nakikita natin na may mga problema, sasabihin natin, ay shucks, gawa to ng kaaway kasi ayaw niya ako magtagumpay, ayaw niya ako magpatuloy. So, patuloy lang po tayo at maging aware po tayo sa Yes. Yes, Lord. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang natatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Thank you po. Amen. Praise God. Muli palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya pa ba? Kasi ako inspired na. Sa tuwing makakarinig po tayo ng kwento dito, stories of hope, healing, and inspiration, yan po ang tatatak sa puso at isip natin na, ay, sister,
mas matindi ang pinagdaanan niya kaysa sa akin. Wala pa sa kalingkingan ng pinagdaanan ko yung pagsubok niya. Kaya kung binigyan ni Lord ng kalakasan si sister, bibigyan din po niya tayo ng kalakasan para mapagtagumpayan ang lahat. Amen! Nangangalahati pa lang tayo, mga sisters. Ayan. Next naman po natin, ito, sa mga hindi po nakakaalam, 10 to 12 years na po siyang member ng community. Hindi ko siya nakikita. Saan na siya? Ayan. Andyan lang siya. Ayan. 10 to 12 years na siyang member ng Youth and Music Ministry. Hindi niyo, siya po ang bunsong kapatid ni Sister Rose Manyo. Let us welcome Sis Monica Faith Manyo. Ay, ito pala, hindi kita nakita. Ayan, dahan-dahan. Amen. Good evening po. Share ko lang po yung nangyari sa akin noong May 16, 2023. Yun po yung na-accidente kami ng father ko. Tapos yun, nung na-accidente kami, tumawag na yung motor, niyakap muna yung tatay ko, hindi ko po muna inindi yung sapaw kasi akala ko wala lang. Tapos, yung nakita ko okay na yung yung tatay ko, sumigaw na ako kasi hindi ko na pala kayang tumayo. Tapos nung nasa ambulansya ako, Lord Jesus ako ng Lord Jesus kahit umiiyak na ako noon. Tumawag ako sa nanay ko, kay Ate Rose. Tumawag ako sa kanila kasi wala akong kasama sa ambulansya, ako lang. Yung tatay ko, dala niya yung motor. Ngayon, tas natatakot ako kasi sobrang bilis ng paandar ng ambulansya. Sabi ko, sumisigaw ako, bagalan talagang yung sigaw ko, sigaw talaga, na pakibagalan. Sabi ko, bagalan yung ambulansya. Parang wala silang pakialam sa dinadala nilang pasyente, ganun. Tapos nung nasa hospital na ako, umiiyak na ako ng iyak nun kasi niisip ko, hindi na ako makakalakad, gano'n. Hanggang umuwi ako sa bahay, tapos nung nasa bahay pa ako, nagkaroon ako ng anxiety and depression. Kasi mag-isa lang ako sa kwarto, kinukulong ko yung sarili ko. Ayoko may kausap, ayoko may gano'n. Iyak, tapos umiiyak na lang ako sa kwarto. Ayoko may kausap. Hindi pa kami nagiging okay ng mother ko noon. Kasi ang dami kong hinihiling yung gamot ko, pagkain, yung dapat kainin para sa phone. Gusto ko masunod yun. Kasi yung hindi maintindihan ng nanay ko noon. Kasi yung gusto ko more on protein para mas maganda yung bone ko, yung mas kailangan kasi ng bones ko yun ngayon. Yun lagi sinasabi sa nanay ko na nakikipagtalo pa ako sa kanya. Ay, mo kung sulit, papakamatay na lang ako. Mga ganun-ganun ako. Tapos sabi ko, ayaw nila kasi akong bilan. Ayun yung kailangan ko. Tapos, maya naman, bibili. Tapos, sobrang onti na. Parang kasi nagtitipid nga, hindi nga sakto yung budget, parang gano'n. Naintindihan ko na, pero parang sumisikip yung dibdib ko nun. Tapos sinasabi ko sa mga kapatid ko, papakamatay na lang ako, papakamatay na. Hindi na kasi ako makakalakad, gano'n. Lagi ako nagagan, tapos papatugtog na lang ako ng, mga worship song, mga hymn song, gano'n. Lagi ako nagpapatugtog ng gano'n. Tapos, lagi akong sinasabihan ni ate na magdasal lang daw ako. Magdasal lang daw ako ng magdasal. Tapos sabi ko, parang wala naman nangyayari. Kasi ganyan, di pa rin ako nakakalakad. May inipin kasi akong tao. Sobrang inipin yun. Di ko nga kaya magantay ng matagal. Ganun. Sabi ko, 2 weeks na ako. Hindi pa rin ako nagiging okay. Tapos, isang buwan na. Sabi, another 1 month ulit. Pabalik-balik na kami sa POC, sa Philippine Orthopedic. Naka-4 na hospital na dinala sa akin, wala pa rin.
parang sabi ko, makakalakad pa ba ako? Sabi ko, ganun, umiiyak ako, sabi ko, tapos nahihirapan pa ako pag iiyak ko. Wala kasi yung mother ko po kasi busy sa tindahan, wala po mag-aasikaso sa akin. Yung girlfriend ko lang po. Tapos sabi ko, hirap na hirap na ako, parang pati yung pag-ihi ko, pagpupo ko, nahihirapan ako, hindi ko alam kung paano, kasi kailangan bubuhatin talaga ako. Kasi hindi ko pa kaya pumunta ng CR noon. Tapos pampers, gano'n. Nahihirapan po ako noon. Tapos nung mga 2 months na siguro, yun, parang, lagi lang talaga ako nagpapatugtog sa kwarto ko ng mga worship song sa TV, yun. Lagi lang ako nagpapatugtog na para gumanang-gumaan yung loob ko, para maging okay. Kasi hindi naman ako ganong kasamang tao. Oo, baka kinalabit nga lang ako ni Lord para nakakalimot ka na. Parang simba-simba din, parang ganon. Kinalabit lang siguro ako ni Lord na parang kinakalimutan mo na ako. Tapos yung mga kaibigan ko na gustong-gusto nila akong dalawin pero hindi ako tumatanggap ng dahil. Hindi ako nagpapapunta talaga sa bahay. Sabi ko, ayoko. Tapos, may pakulit. Talagang pumunta talaga siya. Nagdala sila ng pagkain. Kahit nga yung mga college friend ko, yung may madre pa nga gusto ko, puntahan. Sabi ko, sister, wag na po. Okay lang po ako. Kasi yung mga post mo, parang sobrang nahihirapan na ako. Parang ganun. Gusto na akong puntahan ng madre kong classmate ko college. Sabi ko, pagdasal mo na lang ako, sister, ganyan, niloloko-loko ko pa. Sabi ko sa kanya, pagdasal mo na lang ako, sister, di ko na rin alam kung saan ako patungo, ganon. Ginaganon ko yung classmate ko. Tapos sabi niya, magdasal ka kasi, mahal nyo, ganyan, sabi niya. Laging nagpasaway ka kasi, ganyan, pati magulang mo, inaano mo. Sabi ko, sobrang nahihirapan ako nung panahon na yon. Pero ngayon, okay na ako. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pero pag tuloy-tuloy niyo pa rin po yung prayers ko hanggang sa tuluyan talaga po paggaling. Ngayon po yung inihiling ko. Tapos walang hanggang pasasalamat sa Panginoon po kasi sa buhay na binigay niya sa akin, sa ating lahat. Amen po. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat sa iyo. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Ang isaling sandali ng aming buhay. Pasasalamat. Pasasalamat. Pasasalamat sa'yo. Pasasalamat sa'yo. Walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Ganon siya ka-faithful sa atin. Manalangin lang tayo. Si Monique, pinanghawakan niya, prayer. Maraming salamat, Monique, sa pagpapaalala sa amin na walang imposible sa Diyos. Yung feeling mo wala na imposible, dead end na, may way pa pala. God made a way. Ayan. Next naman po, natataranta ako, dami. Ayan. Next naman po ay, ito,
Actually, 4 lang po sila. Pero dahil nung nalaman po nila na parang, pwede po bang kung may time pa, pagbigyan po natin kasi si Lord, gustong-gusto po silang marinig. Amen po ba? Lalong-lalo na kung mga first time pa nila mag-share. Ito na. Siya po ay CLSS graduate. Simula nung nag-CLSS siya, active na po siya. Let us welcome with the love of the Lord, Sister Connie. Sister Connie, first time. First time po niya mag-share sa harap. Na-excite na ako. Sis Connie. Magandang gabi po sa ating lahat. Medyo na kinakabahan ng konti pero mas malakas ang loob dahil sa ating Panginoon. Bali, magpapasalamat po muna ako sa Kanya sa kabutihan niya sa buhay ko, sa kabila ng mga problema. Andito pa rin ako nagiging matatag dahil sa pagmamahal niya. Bali, first time naakit ako na tama ako dito no taong 2022 October nung makilala ko si Masol, sinama ko nila Kuya Elmer. Thank you. Bali nagsimula doon na umattend na ako tapos dati hindi parang okay lang sa akin na magsimba. Na parang okay na magsimba kapag linggo, pero kulang pala yung ganong sa buhay natin. Kailangan pala natin mas lumalim yung pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Tapos, bali, may CLSS po nung July. Bali, sabi ni Kuya, kung gusto ko umattend. So, nag-decide ako na umattend. Tapos mula noon, parang mas lumalim yung ko sa pananampalataya. Kasi mas naintindihan ko kung paano maging malapit sa Kanya. Pero, noong time na yon na dumadaan na rin po ako sa mga pagsubok na sobrang hindi ko na alam na kung paano ko malalagpasan. Lalo na sa sobrang nahirapan ako sa financial problem. Yung financial kasi ang totoo po, yung sa buhay ko, bali, sobrang maasalimot yung buhay ko, pero hindi pa sa ngayon, hindi ko pa handang Bali, pwedeng pang MMK nga yung buhay ko. Sa totoo lang po. Tapos, bali, mula March, nitong taon na to, sobrang grabe yung pinagdaanan kong problema pagdating sa financial. Kahit may trabaho ako, tapos may business. Bali, may business ako na hardware sa, dati sa Antipolo, lumipat kami ng Carissa. Dahil parang nagmadali din ako na malipat ko dahil sa personal intention, personal problem, para at least parang matakasan ko yung personal problem din. Tapos ang time na yon parang nagkamali ako ng desisyon na minadali ko yung makalipat doon sa ganong magpagawa ng bahay. Hindi ko sukat akalain na sobrang hindi pala ganun kadali. Kasi hindi ko alam na ganun kalaki yung aabutin. So nakapag-loan ako sa bangko dahil kulang. Dahil sa kagustuhan ko na matapos yung bahay, tsaka business na rin doon sa lugar na yun. Medyo nahirapan akong sobra nitong mga ilang buwan. Mula March to tapos may time na dumating sa point na gusto ko na i-give up yung bahay. Napag-desisyonan ko na kailangan ko na sigurong ibenta na lang to para lang mabayaran ko lahat nung mga natitirang para at least hindi na ako nai-stress, tapos hindi na ako mag-iisip na paano ko mababayaran to. Pero may mga tao na talagang naisip ko nga na bakit lumalapit na ako sa Panginoon. Yung parang mas lalong lumalalim na yung pag-ano mo sa Kanya. Pero parang sinusubukan akong, parang dating yung problema na yung pala
pag halimbawa lumalapit ka lalo sa Panginoon, parang sinusubukan ka ng demonyo. Hindi na, maano ka, sumuko ka ba? Pero dahil sa mga taong pinadala niya, sa mga taong laging hindi man financially na nakahelp sa akin, spiritually na nagsasabi sila sa akin na hindi naman permanente yung ganyang sitwasyon. Malalagpasan mo din yan basta manalig lang tayo sa Panginoon. Isipin ko, sabi niya isipin ko na tingnan natin kung kung ano talaga yung sa akin ng Diyos, kung talagang kailangan ko i-give up yung bagay na yon para ma-release lahat. Pero gumawa talaga ang Diyos na hindi ko ma-give up ng tuluyan. Kasi, yun nga, parang may mga taong tumulong din sa akin kahit papano. Tapos, utay-utay na nitong July, nag-umpisa na di ba, naging active ako dito lagi akong uma-attend kahit parang busy ako parati sa trabaho. Kasi may work po ako, tsaka may business. Pero ang sa akin, yung nagbabantay sa business ko, yung kapatid ko, tsaka yung family ko po, sila po yung tumutulong sa akin habang wala ako sa bahay, nagtatrabaho po hanggang minsan gabi na ako umuwi kasi ang dami kong sideline din. Pero kulang pa rin talaga. Kaya nung time na mula July, parang nag-umpisa na nagbago yung yung parang nag-iba, sobrang bumubuhos yung blessing. May mga taong na biglang dumarating, tapos yung business namin parang may maraming umu-order, tapos may malalaking may biglang isang malaking malaking project na tapos sabay-sabay na yung kahit biglang may sumunod na naman. Tapos parang sabi ko, ay Lord, parang umaano ka na po, parang kumikilos ka na sa buhay namin. So parang hindi ko na siguro i-give up. Basta pray lang ako, nag-pray, sabi ko. Kahit minsan may dumadating na may araw at saka nagkakaroon ako ng anxiety, bigla akong umiiyak. Pero magdadasal lang ako ng sobrang iiyak lang ako sa kanya, tapos idadasal ko lang maya okay na ako. Tapos hanggang ngayon po, sa awa ng Diyos, patuloy pa rin po na may mga customer kaming nag-order, tapos may mga project ulit na dumarating, kaya yung mga sideline ko, ang daming bumuboost po ngayon. Bali, tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Kahit na sobrang daming pagsubok, basta manalig lang tayo sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. Yun lamang po at maraming salamat. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son, and now and let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ayan, napakabuti ng Diyos. At ngayon, ganyan talaga. Iba-ibang aspeto ng buhay natin na nagkakaroon ng pagsubok, pero kahit ano pa man yan, iba't iba man, pero ang ating Diyos, walang katulad ng kanyang pagmamahal sa atin. Walang kapantay. Amen? Amen. And ngayon po, last but not the least, ayan. Ayan. Actually, marami pa. Yung iba, sa susunod na lang. Pero yan, last na po ito. Siya po ay
member ng music ministry, caring mom, at ng core group. Ayan po, let's welcome Tita Bessie. Ayan, Di po. Oo, sige. 2 minutes lang. Hindi kasi yung apo ko sa bahay. Message na message yung ano ko, walang kasama. Sabi ko, nagko-computer. Sabi ko, sige, iwanan mo na lang at ano. Sa akin, yung iba dito, alam naman nila yung pinagdaanan ko sa buhay, di ba? Yung iba na, kwento ko na rin yung iba. Pero, yun nga, talagang sa akin, pwede nga rin gawing pelikula. Iksiyan ko na lang, no? Dahil yung asawa ko, tungkol naman to sa akin asawa. Asawa ko masyadong, gusto niya mataming babae. Kaya kami, hanggang 40 years, yun ang pinagtiisan ko. Di ba? Pinagtiisan ko dahil 4 yung anak namin. Siyempre, kailangan na mag-aral. Ang iniisip ko na lang, yung mga anak ko, wala makatapos ng pag-aaral. Kaya, hanggang patuloy na gano'n, na sakripisyo. Ibig ko sabihin, sakripisyo, pagtitiis, lahat na kasi hindi siya umuwi ng bahay lagi. Tapos sabi ko, nahilom na ako. Ano ba yan? Bakit pa parang iiyak na ako? Yung bang hindi siya umuwi ng bahay, bihira. Pero kung sa financial, naman, para maghahatid lang ng gastos, ng mga anak ko. Tapos may dahilan na naman siya. May lakad, ganito. Ako naman, siyempre, maunawain. Kasi, sabi ko naman, para sa mga anak ko, okay lang. Pero noon, hindi pa ako masyadong sa kay Lord eh. Pero, ano din naman, lagi kong pinagdadasal. Lagi na lang ako nagdadasal sa gabi. Lagi ako nagdadasal. Sana, makita ko yung mga sinasabi nilang mga babae. Pero awa ng Diyos, dininig ako. Nakita ko naman at nasusugod ko sa bahay. Ilang bahay yung napuntahan ko. Pero yun nga, sa madaling salita, gano'n na nga nangyari. Siyempre, tiis pa rin. Hanggang sa nakatapos mga anak ko, hanggang sa unang unang yugto ng buhay ko yun. Pero kung sa sakripisyo lang talaga para sa mga anak ko. Kasi hindi ko maisip na iwanan. Hindi ko maisip na gumawa ng kung sinawa naman ako sa mga anak ko. Dahil mamaya hindi makatapos ng pag-aaral. Tiis talaga. Tapos ng pandemic, tuloy-tuloy yun. Ganun ang ginagawa niya. Nung ang pandemic, nagkasakit siya. Tapos, siyempre, nagkasakit siya, nahawa na COVID. Madaling salita, nagkasakit. Ayun, hindi siya nakakaligtas dun sa COVID. Ewan ko yung mga babae niya kung nasaan na yun. Tapos, sa madaling salita, na siya, bumigay talaga, hindi nakaligtas dun sa COVID. Ipapasok siya sa ICU, pero hindi kami pumayag. Nag-usapan namin ng anak ko na iuwi ng bahay. Sabi ko, alagaan ko siya. Kung hanggang para makasama namin siya. Kasi kung sa ICU, ilalabas na lang siya ng nakabalot na sa dahil nakikita doon, puro nakabalot sa paglabas ng ICU. Mga patay na. Inuwi namin. Lang siya. Hanggang sa kinabukahan, dumating na sa bahay. Kinaumagahan, doon siya na parang niya lang na nakauwi ng bahay. At magkita kami kasi simula nung hospital siya, hindi kami nagkita dahil na-COVID din ako. Lahat kami, pamilya ko na-COVID. Hindi ko siya mabantayan sa ospital. Pero sobrang sakripisyo niya talaga. Doon ako naniniwala na talagang yung sacrifice niya rin bago siya nawala. Grabe. Nakakaawa siya talaga. Ngayon, sa madaling salita na, siya. Ngayon, nung nakaburol na siya, di pinano namin.
nasunog namin ang ano. Habang sa ako ay tawag dito, nandun yung kanyang abo sa bahay. Ano tawag doon yung habang siya ay nagluluksa. Mga ilang araw lang, may tumawag sa anak ko na meron palang, hindi ko alam na meron pa isa na nagkaroon siya ng 3 anak doon. Ngayon, imbis na nalulungkot ako, umiiyak ako, yung lungkot ko napalitan ng galit. Nakakatawa nga eh. Kasi nandun ako sa harap ng tapos tinitingnan ko yung kanyang sabi ko, ganun ka pala. Hindi ko alam mayroon pa rin pala. Sabi, oo, mga ano pa naman, 3 taon, 2 taon. Tapos buntis pa yung babae. Oo. Kaya, ayun, gusto ko lang sa inyo. Kasi mahabang kwento yun eh. Gusto ko lang may-share ng konti para alam nyo na sa buhay natin, di tayo talaga mawala ng problema. Pero iba-iba nga ang problema natin. Kaya patuloy lang tayo magdasal, tuloy tayo sumuko sa Panginoon. Kasi siya lang pinangahawakan talaga. Minsan pinanghihinaan ako. Pero inaisip ko, sabi ko, Lord, papangit ako, tsaka kakanda ako pagka inintindi ko siya. Ganun lang. Kaya talagang hanggang ngayon, kailangan talaga, siya lang ang nagbibigay ng lakas sa akin at tibay ng loob para naman ang mga problema pa. May mga problema din ako sa mga anak ko pero okay na yun. Kaya ko na yun. Kaya yun, maraming salamat sa Panginoon dahil talagang yung tibay ng loob, binibigay niya sa akin, iiyak ako sa kanya. Pero siya lang ang nagbibigay ng lakas ng loob sa akin at maya-maya malungkot ako, pero maya-maya naman sabi niya, bakit ka umiiyak? Diba matapang ka? Medyo nawala, medyo lumuluwag yung aking isip, yan. Kaya, Lord, thank you, Lord. Tuloy lang. Ang pagdadas. Sabi mo kasi Praise be the Lord. Hallelujah. Praise be the Lord. Maraming salamat po, Lord. Naku, kung marami pang oras, mahaba pa ang kwento ni Tita Bessie. Di bale, Tita Bessie, sa susunod na ganito, parang ang ganda-ganda ng series natin na to, no? Dapat meron tayo sa susunod po ulit, request natin. At yung hindi pa nakapag-share, message lang po kami at kayo naman po ang pakikinggan natin. Anong storya naman ng buhay at pagpapala sa iyo ng ating Panginoon. Amen po ba? Ayan. Ate Nor. Nakaka-inspire po yung mga sharing ng bawat isa. Sabi nga po, ma'am, ang bawat daw isa sa atin, pinagdadaanan din natin ang bawat pinagdadaanan ng isa. Pinapahintulot po ng Diyos yun. Pero, pag pinahintulot po niya yun, siya rin po ang magbibigay sa atin ng daan. Paano natin masusolusyonan yung problema yun. Amen? Tsaka rin, pinapasabi lang po ng Lord, hindi po niya tinitingnan kung paano natin napagtagumpayan ang problema. Ang tinitingnan niya po sa bawat isa sa atin ay kung ano ang attitude natin while having this situation. Kailangan po lagi natin isipin na meron po tayong thankful heart. Yun po ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Magkaroon tayo mapagpasalamat lagi na puso. Amen? Kaya ngayon po sa ating pagpapasalamat, magbibigay naman po tayo sa ating Panginoon para sa ating love offering.
may share in His glory one day. That we may share in His glory one day. We offer. We offer. Thank you, Lord God. Meron po ba tayong announcements, Sister Rose? Hello, ayan. Good evening po. Ayan, medyo mabilis ang announcement po, no? Ayan. Ayan po, announcement po sa October 12 po. Ayan po, Month of the Holy Rosary. Kaya naman po, meron po tayong bagong series at ito pong series na to ay napaka-special talagang. Ito po yung lead sa atin ng Banal na Espiritu Santo. Ang pangalan po ng ating new series ay The Power of the Queen. Ayan po. Ang talk 1 po, ayan, Mother of Mary, the first fiat. Ayan po. At ayan po, no? At ina-announce po namin, na-confirm na po kasi na ang speaker natin ay si Father Ben Ibarra. Ayan, ano? Kaya po, ayan, mag-invite po tayo ng mga kapatid po natin. At ayan po, sa talk 2 po, Mother Mary, the first charismatic, ipagdasal naman po natin na sumagot na po si Father Jerry Ebarola. Ayan po, palakpakan po natin, ano? At sa talk 3 po, Mother Mary, the first intercessor, ay ito naman po ay ibibigay po ng ating pare dito po sa ating parish, si Father Jomar. Ayan po, no? October 5 po, Preaching 101. Ayan po kay Brother Robert. Tuloy-tuloy po, no? Tapos meron po tayong Mass and Healing Rally. Ayan po, sa October 1 na po to, sa Sunday po ang mga sasama po. Paki-message na lang po ako. Ayan po, pero may confirm na po, no? 5 na po kaming confirm. Si Ninong Archie sasama din po, no? So 6 na po kami. Yung mga sasama po, PM na lang po. Next po, yung mga church worker po na wala pa pong nasasubmit. Ito po, pakipicture na lang po, no? Kailangan po ito ni Sister Mason. Ayan. At ayun po, happy birthday po kay Tita Vicky at kay Sister Isha. Ayan po. Kayo po yung birthday, sister. Awitan natin. Happy birthday, sister. Happy birthday. Thank you. Ayan. Thank you, sister. Happy birthday. Ayan. Ayan. Thank you, Sis Vicky. Pati siyempre, Sister Isyang. Nandito, Sister Isyang. Happy birthday, Sister Isyang. We love you po. Birthday, Mama. Ayan. Wait, agawin ko muna yung microphone. Kasi may nakita ko dito. Parang, sister, first time niyo po ba? Tama, sis, tayo ka nga po, sis. First time niyo po, no? Pwede po ba kayo ma-invite na tumayo lang po? Sis, ano pong pangalan niyo? Rachel, Sis Rachel, bato kayo. Sis Rachel, sino po nag-invite? nakita ko lang po sa page. Nakita lang sa FB page! Praise God! Nakita lang po niya sa Facebook page, Ate Jess. Facebook page. Galing. Nakakatuwa naman. Sis, taga Marikina ka po? Kakalipat lang namin dito. Lipat lang. Galing ka po saan? Province po. Saan probinsya? Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya! Praise God! Welcome, Sis Rachel. At sana po hindi ito yung una at huli nating pagkikita. Every Friday, invited ka po at pwede ka pang magsama ng iba. Sama ka po namin sa prayer mamaya. Si Sis Rachel first time. Pag gusto mo mag-join sa dance at saka sa music, add tayo sa Facebook, ha? Add mo ako sa Facebook. Pwede ka bang mag-comment doon sa page, ha? Thank you! Praise God! Amen. Ayan po. Mga kapatid, magsitayo na po tayo lahat para sa ating huling mga panalangin. Panginoon, napupuri at papasalamat po kami sa gabing ito na ginawad mo ang iyong blessing sa bawat isa sa amin. Ang mga prayer intention po na tinataas po namin sa gabing ito, ng mga answered prayer and thanksgiving. Gawin niyo po ang mga healing prayer and protection sa mga kapatid namin ito. At sa mga prayer for the soul po sa mga kapatid namin na
Kinuha mo na po, Panginoon, na kung ano man ang mga kasalanan nila nung sila nabubuhay pa, Panginoon, ay inihingi po namin sila sa iyo ng tawad. Mga kapatid, sa mga sandaling ito, dasalin natin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Pagpasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng papabatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipentulot sa tukso at tadyakan kami sa lahat ng masama. Mahal naming Inang Maria, patuloy mo po kami itagpamagitan sa iyong anak na si Jesus. Abagin ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka namin anak ni si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Panginoon, gabayan mo po kami sa aming pag-uwi. Padala mo po ang iyong libu-libong mga anghel upang kami ay samahan hanggang sa marating po namin ang aming mga tahanan at gayon din po abutin mo ang mga mahal namin sa buhay na naiwan sa aming tahanan. Ulwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Para sa mga sunod-una, ngayon, magpakailanman, at sa walang hanggan. Amen. Ulwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Para ng sunod-una, ngayon, at magpakailanman, at sa walang hanggan. Amen. Sa isang tinig, luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo, kapalan sa unang una, ngayon, magpakailanman, at sa walang hanggan. Amen. Basbasan mo po kami sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po Oh, I love you with the love of the Lord. See you next Friday po. God bless you. Magkakayan po tayo. Batiin natin Sister Rachel. Hi, Sister Rachel. Oh, I love you with the love of the Lord. Kakayan po. Oh, sa love, the love of the Lord. Iwan ko sa pag-uwigit ako. Oh, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Welcome, Sister Rachel. Welcome po. Ito po. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of my Jesus. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Hallelujah. Ayan po. Next Friday, mag-invite po tayo sa mga nasa G-Meet. God bless you. Mama Mary loves you. Bye-bye. See you next Friday. Thank you, Lord. Ayan. At ngayon po, pack up po tayo. Welcome, Sis Rachel.